5, 4, 2, and cue. Hello friends! Welcome to our channel, the Snooki Serna Channel. Isa pong natatanging movie icon ang kasama natin. Hindi po matatawaran ang kanyang kontribusyon sa pelikula at telebisyon ng 1970s, 80s, 90s. Wala pong Pilipino na hindi nakakakilala sa kanya dahil siya po ay walang katulad. Sex goddess of Philippine cinema, the one and only. Friends, the shining star of the 80s. Miss Alma Moreno. Wow! Ang sarap naman. Pakinggan naman yung mga sinabi mo. Grabe. Hindi naman ang totoo, ate. Bago tayo magsimula, ay kailangan natin pasalamatan. Yes. Ang ating magandang, napapansin mo ba, napakaganda nito yung lugar na ating pinagdadaupang palad. Tsaka masarap ang food. Natikman ko kanina. Yes. Arc and Vine Cafe, maraming salamat po sa inyo. Located at 3277 Zapote Street, Santa Cruz, Makati. Salamat po ng marami, Mount Angela and Chef Janina Zamora. Papasalamat na rin ako. Thank you. Masarap talaga. Lalo na po yung chicharon ninyo. Masarap. At ito pong kape ko, napakasarap po. Yan. Coming from Alma Moreno. Ate Nes, kamusta ka na? Ito, okay naman. Medyo busy ng konti. Pero syempre, happy. Ate Nes, nakakatuwa, no? Nasa puso mo talaga yung pagiging public servant. Pati ngayon, sa mga anak mo pa, Ivan Dol, pati pa sa kanyang asawa, si Jenny, tapos ngayon si Yodge. Gusto ko lang sabihin na ako po, pagkakakilala ko po sa pamilya ni Ate Nes, nasa puso po talaga nila ang servisyo. Salamat, Cookie. Ikaw, syempre, kilala mo ako. Pag galing sa puso kasi ang pagtatrabaho, hindi mo sincere ka dapat kasi. Sa pagtulong, sa pagmamahal mo sa kapwa, kailangan sincere ka doon. Tama, ate. Mas pinili mo ba talaga ang conscious effort politika Oo. Sa show? Siguro kasi dyan niya ako dinala, Panginoon, dyan ako dinala. Pero active pa ako sa showbiz, pero kumbaga, hindi ako nawawala sa showbiz pa isa-isa. Kung maganda yung role ko, bibigay ng Viva, okay sa akin. Katulad nung kagagaling lang namin yung Soulmate, ginawa ko from Korea. Yak, kuya! Yak! Hindi kami ganun. Siya inasahod ko ng buong taon. Diba? Tapos ngayon, meron akong 3-in-1. It's been a long mile. Baka ibig mo sabihin, a long while. Malayo kasi pinanggalingan ko, kaya mile. Maski pa paano, kailangan ko din eh. Pangdagdag ko din yun sa personal kung ano, o minsan yung pantulong. Kasi sa akin yung tumulong ka, yung huling pera mo na lang, itutulong mo pa. Ganun. Kasi nandito yun eh, sa puso. Oo eh. Ate Nes, Vanessa Laksamana. Vanessa. Vanessa Laksamana Yes. ang pangalan mo sa totoong buhay. Bakit naging Alma Moreno? Ganito yan, Vanessa, yung Moreno ako talaga. Vanessa Moreno Laksamana ko. Ganda ng name. Kaya lang, nung nag-shooting ako, ang nagbigay niyan isang Tower Production, si Direk Artemio Marquez. Yung Alma kasi, may ibig sabihin daw yan. Sa Spanish is soul. Oo. Pero yung Moreno ko, kaya Alma Moreno. Yes, sila nagbigay niyan, si Papang, si Chiquito. Kasi ang nakadiscover sa akin noon, si Chiquito, sa Cebu, sa Talisay City. Nag-shooting sila noon, si Chiquito, tapos ang friend nila noon, yung brother-in-law ko, si George Asnar. Yun ang kakilala niya. Doon mismo kasi ang bahay nila noon, doon nag-shooting. So nakita ko ni Chiquito, sabi, mahilig ka ba mag-artista? Sumagot ka agad ako, opo. Mahilig ka talaga mag-artista? Oo, hilig ko na talaga yon, yung sumayaw, tuwing may program sa school, kailangan kasama ako. Diba, Kid? Yun ako. Ang galing naman ni ate. Pero dancing talaga yung hilig. Dancing, yun ang first love ko talaga. Ate, Bisaya ka? Hindi, Ilocana ako talaga. Ilocosur ako. Ang mother ko is Ilocana, ang father ko, Kapampangan. Makabebe. Kaya lang, doon nagtrabaho yung father ko doon. Tapos lahat kami, yung family kami, lumipat kami hanggang sa nag-asawa yung kapatid ko doon, hanggang doon ako. Tapos bumalik ako ulit dito sa Manila
Nung nag-aartista na. Kaninong production company ate? Yung nagpunang sign up ka? Ano ako, alaga ako na Tower Production. Tower Production? Yes, Kambal Tuko. Ah, Yun ang una ko noon sa Tower Production. Leading lady ako ni Chiquito. Tapos, meron sila noon yung Urduha kay Amalia Fuentes. ate, ito nga, natikman mo yung pagiging supporting actress. Bago ka naging naluklok sa pagka-superstar. Actually, sandali lang yun. Meron pa akong tag-ulan sa Tag-Araw. Kasama ko si Vilma Santos. Yun yung mga ano, pero hindi sabihin mo extra lang na extra, kundi napapansin ka na dun sa role kong yun. Mga ilan lang yun. Introducing Yes. Alma Moreno. Oo, parang ganun. Pero ate, ano pakiramdam nung gano'n, yung nandun ka sa level muna na para bang ikaw ay hindi ikaw yung bida doon sa storya. Wala kasi bata pa ako noon eh. Yung excited pa ako, yung mabigyan lang ako ng eksena, tuwan-tuwa na ako. Tapos- May dialogue ako na konti, tuwan-tuwa na ako. Tapos ninenervyos ako. Kung memorize ko ba yan? Nanginginig ako. Pero ate, ano experience mo kay Amalia Fuentes, Vilma Santos? Ay, kay Amalia Fuentes, siyempre nandun yung natatakot ka kasi Amalia Fuentes yan. Tapos diba si Amalia ang ganda, tapos ang taray tignan, pero mabait. Teka, ang anak ko? Sa palagay ko, yan ang pinakamabuti sa kanya, di ba? Aba, Ali. Hindi ako pabrika ng bata. Nagkamali ko kayo ng pinasukan. Doon sa tabi na release ng train. Marami ho doon. Bastos kang magsalita. Naparito lang ako para tulungan ka. Hindi ko kailangan ng tulong mo. So, nasa isang tabi ka lang, tahimik ka lang. Behave. Kay Vilma Santos, mabait. Si Vilang is friendly na nakikipagkwentuhan. Mas warm. Tapos, pero yung nakapapatanga kasi Vilma Santos yung kasama mo eh. Ito ang tandaan mo. Mahuli ko lang sila. Kung sino man ang babaeng yon, papatayin ko sila. Papatayin ko sila. Diba, Christopher De Leo, kasama mo, tag-ulan, tapos kalaro mo sa beach na nag-volleyball kayo, gano'n. So, nandun yung, wow, nakasama ko si Vilma. Na-starstruck ka pa din. Oo. Karoon ka ba ng inspirasyon, artista na naging parang peg mo na, ako pag sumikat ako, ito yung gusto kong maging Eh, hindi, wala naman yung ganun ko. Wala. Pero talagang yung mga hinahangaan ko noon, Nora Honor. Tapos si Vilma, I mean, di ba, yun yung mga pero yun yung mga, kumari ko pareho yan. Di ba, sweated? Si Nora, ninang ni Mark. Si Vilma, ninang ni Winwin. Hindi ko ba yung naging parang breadwinner sa family? Oo. Nung buhay yung father ko, syempre nandun yung dream ko talaga yan, matulungan na yung parents ko. Yung papa ko, kasi nagko-commute lang yung papa ko, pero hindi kami with middle class kasi kami, oo. Pero gusto ko yung bilang, ako na siguro yun yung balang araw mabibili ko ng kotse yan. Mama, papa, bibigyan ko kayo. Ganon ako, yung makakatulong ako. Ganon sa mga kapatid ko. Pero may work yung tatay ko, nakakakain. Hindi yung sabihin mo na hirap. Hindi. Ako yung nangarap nun. Dahil sa pagsisikap mo na yan, ate, nagkaroon ka ng breakout performance. Breakout role mo is Ligaw na Bulaklak. Ligaw na Bulaklak. Diba, breakout film mo. Yun, doon talaga pumutok ang Alma Moreno. Magkasunod yun eh. Ligaw na Bulaklak and then Eva Fonda 16. Diba? Kay Manay Ichu. Yun yung Eva Fonda 16 na lumuluha ako dahil bata ako eh. Yung nagtupis kaagad ako. Yung nagtupis na sumasayaw ako. Tapos pinapalagyan ako ng yung false eyelashes. Ayoko talaga. Dahil naglulo yung sakit-sakit. Yung Sa mata. baby eh. Bata, di ba baby? Bata pa ako noon. Takot, ganun. Dinanas ko yun. As in, inosente talaga. Ilan taon ka ba nung nagsimula? Ako noong 15. 15 years old. Kaya lang magsi-16 pa lang ako nung ipapalabas yung Eva Fonda 16. Ate, so tama-tama pala yung Eva Fonda 16. Talagang magsi-16 ako noon. Magsi-16 ka pala. Ate, itong dalawang production company, malalaking production companies na ito, nasabi mo sila yung nag-alaga sa'yo, sila yung parang mga naging mentor mo na rin. Yes, lalo na si Manay Ichu, tsaka si Kuya Jesse. Ang noon, wala lang akong exclusive na contract sa kanila. Pero syempre bilang nung magpapaalam ka kay Kuya Jesse, pupunta ka, lagi ako kay Kuya Jesse, lalo na sa Jack's, meron silang laging Jack's restaurant, something na lagi kami doon, kasama ko sila. May Austria. Kami noon, yung mga alagin. Stars. Oo, yung mga yun. Pag-usapan natin yung mga mentors
Si Ishmael Bern na lang nag-direct ng Ligaw na Bulaklak. How was it working with Ishmael? At naging mentor mo ba siya? Oo, siya. May Direk Isma kasi. Ang di ko makakalimutan sa kanya, bago kami mag-shoot, yung pinakilala na kami na artista. Sinabi ka ganyan sa akin, ganyan talaga. Huwag ka ninervisin sa akin, huwag ka matatakot sa akin. Kasi pag nagagalit ako, naninigaw ako talaga, nagtatapon ako, binabato ko. Inunahan niya na ako. Kasi, syempre, bago ako, baka magkaroon ako ng nervyos. Sabi ko, ako lang naman, opo. Nakita ko talaga yun. Kaya, pero ninervous ako. Pero, hindi na ako yung natakot kasi alam ko na. In-expect mo na. Oo, ganun. Pero ate, hindi naman ikaw yung nabato. Hindi. Pero ang dami ko natutunan sa kanya, paano ko umarte. Tsaka yung pag umaarte ako sa screen, kasi bago ako sinusundan mo yung umaarte din siya. Yun hindi ko maya, pati bitaw mo, pati reaction. Sumasabay siya talaga. Ang galing. Kasi talagang, kumbaga, bagong-bago ako. After niyan lahat, di ba? Dumating na si Mother Lily. Nag-sign up ka sa Legal, first contract star ka of Mother Lily, tama? Oo. At ano yung pinaka-fondest memories mo, yung mga alaala mo? Basta ang unang movie ko kay Mother Lily is Walang Karanasan. Yun yung nakakamisyon ako na naliligo ako. Tayo hindi nyo kami paliliguan? Ano paliliguan? Magandalaga na kayo. Oy, sige na! Ipit ko muna tong buhok ko. Sige, taas mo. Dali, maligo ka na. Ang ginaw! Dahan-dahan! Sakit-sakit na nga Ay, naku, tingnan mo. Napakalandi kasi. Ate, di ba, ikaw sa'yo nagsimula ang... sinuot mo rin yan. Sinuot ko rin. At ni Inay. Hello, Marcel. Actually lahat. Si Dina. 14. Yes. Ako sa bata pa si Isabel. Yun, kaya nga. Nag-audition din, Dina. Kinuha ka na lang. Oo, hindi ako nag-audition. Sa awa ng Diyos, hindi ako dumaan sa audition. Sa audition din Wala talaga. Unang-unang kotse ko, ang bonus ko yan, kay Kuya Jesse sa Ligaw na Bulaklak, kaila Erap noon kaila President. Kaya magkapatid di ba sila? Ejercito. Yan ang una kong kotse, pulang kotse. You were considered as the third superstar. Next to Nora, Vilma, Alma Moreno susunod. Anong pakiramdam mo doon? Actually, nung nababasa ko yun, yung pinipare, pangatlo daw ako, ganyan. Hindi mo mapaliwanag, happy ka, pero natutuwa ko, pero hindi pumasok sa utak ko na ka-level talaga ako doon. Hindi, promise. Ako saksi po ako dyan. Hindi ko na-feel si Ate Next na siya si Alma Moreno. Wala ako na-feel talaga sa'yo na nagsuplada ka, nagtaray na hindi ka naman siya. Kaya ako, ikaw pa ngayon lumapit sa akin kasi hiyang-hiyak ako Hindi talaga. Siguro may time lang tayo minsan, tayo mga artista, wala nang mood, umismile. Tama? Pagod ka kasi. Yun tayo. Pero hindi ibig sabihin nagsusuplada ka. Kasi tao lang tayo Hindi napapagod tayo. Saka ang importante, yun ang sinasabi ko sa mga bago na artista kasi may nakakasama rin ako sa team. Ang importante yung respeto nyo sa seniors. Kasi tayo nun, di ba sila Tita Glo, Tita Chato, Charito Solis, na kahit hindi tayo kilala, lalapit tayo Tayo mauuna. Pag-greet tayo, na-late ka, sorry po, na-late ako, hello po, magandang hapon. Huwag niyong kakalimutan yun. Hindi porke sikat ka ngayon, deadma ka, hindi pwede. Huwag. Tsaka isa pa, hindi porke sikat ka ngayon, yung paa mo aangat na, kailangan laging nakatapak ka sa lupa. Sa tingin mo ate, ano yung kinaiba mo sa mga ibang sexy actresses nung araw? Yung mga nakasabay mo? Wala naman siguro masyadong kaibahan. Basta ako lang siguro simple lang sa buhay. Kung ano lang ako, eto lang. Kung ano yung nakikita nyo, ito si Alma Moreno. What you see is what you get. Opo. Tsaka lagi kang galing sa puso, tunay. Undeniably, aminin natin, Ate Lorna, Alma, parating pinag-aaway kayo. Ikaw ang Reyna. Hindi ka ba naapektuhan sa kompetisyon niyo? Kami ni LT, hindi. Kaya lang noon kasi, syempre, may time nga noon, di ba, ang nag-aaway yung press, si Manay Lolit, si Alfie, yung mga yun ang nagsasagutan. Pero sa totoo lang, kami ni LT, never kaming nag-away ng personal na away.
Professional kami eh. Like, nagsama kami sa isang movie. Okay kami. Pero minsan pinapalaki lang. Siyempre, kailangan kasi doon, lalo na tayo nasa Regal tayo noon. Sila kailangan eh. Kailangan yan. For the sake of publicity. Publicity. Para sumikat tayo. Lalo. Maintain. Ako lalo. Oo. Para ma-maintain yung popularity. Kailangan meron kang ka-rival. Parang ikaw din. Dinaanan yun nila Maria. Maricel. Maria, di ba? Tama. Kailangan ganun. Pero kung tutusin mo, magtatampuhan man kayo, pero hindi kayo magkaaway. Tama. You had a common denominator ni Ate Lorna, si Taboy, Tito Rudy, Kuya Rudy Fernandez. Mas tumindi ba ang inyong rivalry dahil doon sa pangyayari ngayon? Meron man mga nangyari sa amin, pero sandali lang yun eh. Dumaan. Pero ang importante, naging okay kami ni LT. And si LT, minahal niya yung anak ko, si Mark. Yun ang importante doon. Kaya saludo ko kay LT na hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan yun. Yung pagmamahal niya, minahal niya ng tunay na pagmamahal si Mark. Box office star. Aminado ka naman ate, you are a box office star. You never had a flop. Ano ba ang sekreto? Bakit ka naman never nagkaroon ng flop? Hindi, siguro, nasa producer namin, paano ibenta yung movie. Diba? Paano ibenta yung movie, publicity, diba? Yun eh. And syempre, yung director namin, paano pinaganda yung movie. Tsaka siguro yung chemistry ng grupo. Yung director, artista, yung mga kasamahan mo. Nandun lahat yun, pinagsama. Hindi lang po naging box office yun dahil lang sa akin, Alma Moreno. Hindi yun. Hindi po yung totoo. Pinagsama-sama po yun. Lahat kami. Ate Nes, do you realize, 1976, gumawa ka ng 15 movies. 1977, 17 movies. 1978, 19. Parami. 1979, 8 movies ang ginawa. Okay, medyo bumaba. Pero dahil naman po kasi buntis si Ate Nes. 1980, 17 movies. 1981, 13 movies. Napagod ako. Parang, Ate, how did you manage? alam mo ngayon ko lang na-delete. Ang galing mo, direct bang. Thank you. Pengi kopya niya na. Hindi ko alam yun Basta alam ko lang, marami akong nagawa noon. Pero naramdaman ko, nasubukan ko, nung time ng kasi, sobra. Sinusundan ako ng isang production, kunyari nasa Naga ako. 2 producer, susunod sa akin, doon ako naglalagari sa area sa Naga, doon ako ganun. Na-try ko yun, tapos subukan ko na rin ng matulog lang po sa van. Tapos malilibay CR lang daw, maliligo ka. Pag ginising ako, maliligo ka lang ng bibing. So, baby nga, bata pa nga ako nun eh. So, I mean, yung katawan mo nun, kayang-kaya pa eh. Pero hindi ka pa magko-complain. Kasi hindi mo pa masyadong naramdaman yung ganong klase. Yung pagod. Oo, kaya lang hindi naging normal yung buhay ko. Ganun ako noon, hindi katulad nung naging first, nung medyo tapos nag-first lady ako kay Joey. Yun, unti-unti nagiging normal. Normal na ako, mula nung hindi ako nag-active. Nung Dolphy time, nagpo-produce ako, nakakalabas na normal na ako. Kumbaga, Na-experience mo rin pala yung parang medyo normal na buhay na. Pero nung kainitan talaga. Hindi mo talaga. Kasi walang time. Talagang, ang oras ko lang noon yung tulog. Pero ate, paano mo ito? Pag nagising ka, maliligo ka lang, pupunta ka na naman sa shooting. Every day yun yung routine mo. Ate, who were your support system nung time na yun? Mama ko, papa ko, yun lang lagi kong kasama. Iba talaga ang family. Oo, sila talaga. Eto, hindi nyo alam ha? Alma Moreno, the singer. Sana! Ate, hindi alam na lahat na may plaka ka. Ang title po, friends, ngayong wala ka na. Nakalimutan ko na yun. Composed by none other than Mr. Ray Valera. Ladies and gentlemen, kakantahan mo na. Sample, Alma. Di pa tutugin mo. Okay. Sabi ni Ate Les, visit, Alma Moreno. Ito na. Wala ka na. Hanap ko.
Oh, di ba? Yun ang alam ko. Narinig ko kaya! Ate Liz! Si Ray Valera yan. Ang ganda. Pag kailangan pag-aralan ko yan, patuntayin ko sa video. Ate Liz, Oo. ako hindi mo na itatanong nagbide, no? Oh, wala, pwede bang i-search yun? Parinig? Parinig? Oh, Ganyan ang boses. Sige, Sabi sige, ng sige, Ate sige. Liz. Ipit na ipit. oh, tamo, maganda boses mo. Eh, meron din ako, hello. Hello, sa'yo lang naisip ang buksan Ang damdamin ito. Memorize mo eh! Ako, pinalimutan ko na. Kamusta ang experience na naging singer ka, tapos... Hindi ako naging singer. Singer. Hindi ate. Singer yun, nagkaroon ka ng plaka. Okay, yes. Ray Valera pa ang Oo. composer. Sobrang natutuwa ako kasi si Ray Valera yun at nagtyaga talagang mag-guide sa akin sa recording. Thank you, Ray. Nag-ray na ka rin sa TV, ate. Oo. Alindog. Sige na. Rated A. Rated A, Loveliness. Loveliness. The Other Side of Alma. Yeah, ate. Alindog. Diba? Loveliness. Lovely Dudes. Tapos ate, di ba meron pa tayong mga drama anthology? No? Yung sa atin nun, habang kapiling ka, ang tagal nun, ha? 2 years. 2 years. Almost 2 years. Yes. Pero okay ka nun. Nagkaintindihan ho kami. Hindi, alam nyo, ay na, basta. Pero ang saya nun at ang ganda. Albert Martinez. Tama? Okay. Nang-intriga pa, gumawa pa ng intriga. Hindi, mabait si Albert. Hmm. At saka magaling na artista. Magaling talaga. Nakakapita. Ikaw ang tanggap queen, Ate Nes. Ako, nag-trying hard. Alam ko yan. Pataas na tayo ng mga tanggalan, ate. Si Shawi, si Maricel, Ate Guy. Pero ikaw ang Reyna. Eh kasi ako nag-umpisa nun. Yun na nga, ginaya ka lang naman, Ate Nes. Ako talaga ho yun. At saka yung may malaking hita, ako ho yun. Tama ba? Oo. Bilugan. Ayun, bilugan. Ikaw si J-Lo ng mga panahon natin. Yes, yun yun. Ano yung mga funny moments sa rehearsal? May naalala ka ba, Ate Nes? Nalaglag. Di ba mahilig ako lifting? Oo. Di ba meron, para ano, basta may kahoy na ganun. Hindi sila sabay-sabay, nag-slide ako, yung ito ko tumama sa ulo ng isang dancer. buti sa Kaya akala ko ulo. nag-lock. Ate Nes Nandilim naman. yung paningin ko. Tapos mayroon time na nadudulas ako, yung mga ganun. Eto, ayan o, wala yung buto. Sabi, nakikita mo, dapat yan meron pantay, di ba? Yung nag-guess ako kay Martin nun. Hindi sabay. Hindi, dapat yun, bumigay buong pati kamay ko. Oh. Kinontra ko, kaya na-twist yung tumunog. Ganyan ho ka, dedicated ang isang Alma Moreno, buwis-buhay. Boys po, hindi, totoo po, para mag-lifting ka, ay may na-try mo din yun. Sa Erica, babato ka, galing ka sa Araneta Coliseum, bumababa ka. Buwis buhay ho talaga yun. Pero ate, Pero yun, hindi ko nararamdaman yun kasi love ko yung ginagawa ko. at saka ate, napaka-seamless ng performance mo. Naalala ko pa nga may top 20 ka pa nun, top 10. Yun, si Francis Magalona, tapos ang drummer namin nun, si Willie Revillame pa. Yung talent sa pagsayaw mo ate, saan na nang galing yan? Hindi, hilig ko nga sumayaw eh. Bata pa ako, ang una kong natutunan sayaw sa Southwestern Union, Tahitian dance. Kaya mahilig ako sa patiman. Gawa ganyan. Pati sexy na sayaw, ito kasi lang. Ate, dahil sa lahat ng tagumpay na naabot mo, meron bang panahon na na-frustrate ka o parang kung na-burnout, nawalan ka na ng gana? Wala eh. Wala akong pinagsisihan. Siguro meron man dumating na yun, pero parang kinalimutan ko na. Ako kasi yung taong hindi yung dalahin ko hanggang ngayon. Kung ano yung sama ng loob ko, ano yung na-frustrate ako, bakit ko ginawa yun. Wala sa akin eh. Madali sa'yo magpatawad eh. Hindi, yung patawad, tao lang tayo eh. Ang Panginoon nga nagpapatawad, what more ang tao. Diba? Ako madaling magpatawad, pero hindi ko nakakalimot. Pero professional ako, hi, hello, pero hindi ako bastos sa tao. Siguro hindi mabigat sa akin yung, sabi ko nga sa'yo, pinapasa Diyos ko lahat eh. Kaya yung
Meron man ako yung mga dinaanan siguro nung araw, ngayon nawala na yun. Kaya wala naman akong bitbitin. Kaya simpleng buhay ako, simpleng buhay lang ako, okay na ho ako, yung mga anak ko okay na, si Bandov, si Marks, si Winwin, si George. Meron na ako maliit ngayon, si Alpha. Pero, ibig sabihin, 15 years old na siya. Ibig sabihin, yung okay na, pero yung mga eldest ko, may pamilya na. Kasi priority ko yung mga anak ko, siguro din kung okay. Ate, but how are you as a mother? Paano ba mga disciplining? Hindi po ako perfect na nanay. Hindi tayo perfect. Siguro may pagkukulang ako bilang isang ina kasi sobrang trabaho din. Pero importante, napalaki po namin yung mga anak. Napalaki ko, kapartner ko like Joey, mga anak namin, napalaki ng mahusay, mababait na bata. Ito, ano? Opo, siguro mismo sila nakikita naman nila yun. Tsaka dun po, nagampanan ko maski papano. Ngayon naman, siguro yung dahil may mga kanya-kanyang pamilya na, paalala lang ako, pag humingi kayo ng advice, ito yung advice ko. Kasi alam niyo naman ang bata pag nasa edad na, God ka na lang eh. Hindi katulad ng bata, tayo nagdedesisyon, tayo gusto. Ngayon, hindi po. Gabay ka na lang. Gabay po, pero bilang isang ina, nandiyan ako lagi. Meron ka bang pangamba? Meron ka bang nararamdamang pangamba? At kaninong anak ka ba mas parang nakakaramdam ng pangamba at this time? Hindi, kasi bilang isang ina po, hindi ho mawawala yung nervous mo sa anak mo. Diba? Kahit na may asawa na yan, nandun yung, ang dasal ko ho lagi ito, walang kaplastikan po. Lagi ang dasal ko, ilayo niyo po sa lagabayan niyo ang mga anak. Laging nandun yung pangamba, accident, yung mga taong kasama, yung mga ganun. Yung dasal ko ho, sa umaga, paggising, pagtulog. Pero madasalin po ang tao. Would you say, ate, na ang faith mo, yun ang nakapagpatatag sa'yo at nakapagpa-survive sa'yo all these years bilang artista, bilang ina, bilang public servant? Yung faith mo talaga Yes. ang nakapagbigay sa'yo? Sobra. Naniniwala po ako yung nasa taas. Huwag ho tayong bibitaw. Kasi never po akong bumitaw. Naramdaman ko na po, naiyak tuloy ako. Naramdaman ko ho naramdaman ko yung Naiyak din ako sa'yo, ate. yung pinaka-lowest ko. Na-down ako, pero nag-survive ako. Kasi kailangan po hindi kayo maging istorbo sa ibang tao. Ako lang. Kasi walang ibang makakatulong kundi ang sarili lang. Kaya dasal, kailangan tulungan mo yung sarili mo. At the same time, nagdadasal ka. Bukas ba ang puso mo sa puntong ito, sa kwento ng buhay ng pag-ibig mo, handa ka pa rin bang magmahal? Yung kasing pagmamahal, hindi ko tinanggal sa buhay ko eh. Kasi iba-ibang klaseng level ang love. Ang love lagi nandyan eh. Tama? Inspirasyon. Inspirasyon mo sa kaibigan, sa lahat po eh. Ang love sa akin, andyan lang. Pero hindi ibig sabihin po kasi na eto na gusto ko. Hindi po. Happy na ako sa buhay ko ngayon. To serve. Sa anak ko, happy ako. At Ines Martin, pika na yan. Eric Quezon. Eric Quezon. Si Eric? Eric. Napakabait. Si Eric ngayon po, natutuwa ako sa kanya dahil siya po ay director ko ngayon doon sa 3-in-1. Congratulations. Nagaling siyang director, cool na cool. Kahit naiinis na siya, pero iba pa rin yung dating niya. Hindi ba naapektuhan yung relationship niya ni Eric nung Hindi. nag-iwalay kayo ni Tito Don? Honest, hindi. Yung mga anak ni Dolphy, lahat hindi. Kasi ano naman eh, kumbaga sa amin ni Dolphy yun, pero yung sa mga anak-anak ko, hindi man sila kasado dun. Dina Bonaby. Miss D. Mataray. Alam niya yan, honest ako, mataray, pero mabait. Prangka siya. Ang pagkataray niya, sobrang prangka. Yun siya. Napaka-professional. Maricel Soriano, mataray din. Pero, Mahal. nabawasan na po ang taray niya. Kasama ko siya sa 3-in-1. Ang sarap niyang kakwentuhan. Prangka din siya, pero malambing. Time ni Dolphy, kaya naninanayan ako. Tagal na ng pagkakaibigan. Baby ni Dolphy kasi, si Para Maria. sabi mo ba, Ate Ines, na si Maria parang anak-anakan mo na? Anak-anakan, actually, kasi
Kay Dolphy kasi time eh. So parang kung tawagin ko, anak-anakan ko na rin. At saka galing pong artista. Magaling. Dolphy! Siyempre, tatay ng anak ko. Tatay ni Pandolf. Ito po, thoughtful. Ang galing manligaw. Mabait na tatay. Maalaga sa anak. Yan po si Dolphy. Mark Anthony. Unang anak ko ho. Sobrang din pong nanay ito, pero loner na anak. Loner po siya. Magaling na artista. Hindi ko alam saan humuhugot ng galing. Hindi. Mas magaling sa tatay pa eh. At napakabait at napakamagalang na bata. Rudy Fernandez. Greatest love of your life. First love ko. First love. Apo. Yan po ang kauna-unahang sa buhay ko, lalaki sa buhay ko. Di ba alam niyo na? Ibig ko sabihin. Virgin po ako noon. Opo, siya ho talaga. Siya yung best friend ko. Kahit nung magkaiwalay na kami, best friend ko siya. Joey Marquez! Oo, di ba kausap ko lang kagabi to, ay kahapon. Ano man pinagdaanan namin, pero at the end, mag-best friend kami ngayon. Mag-uusap kaming madalas yan pagdating sa anak. Madalas kami magkausap niyan dahil kay Yodge. Kasi yung takbo ni Yodge Marquez. Mapagmahal, magaling na tatay. Sabi ko, saludo ako pagdating sa pagka-father. Number 1 yan si Joey. Meron pa, number 1. Si Joey Marquez, hindi mo malalambing ng kahit ano yan. Pero pagdating sa health, yung pag kailangan mo ma-hospital ka, magpa-check up ka, kulang ka, gamot mo. Katulad yan, papadalan ka, gamot ko, siya bumili ng mga gamot ko, pinadala kay Malu. Yung ka-partner niya, oo, best friend nga kami. As in. Ate, ano ba sikreto? Paano mo nagagawa yun na kahit nagkahiwalay na boyfriend or asawa mo, naging partner mo, best friend ng ending? Kasi nga, hindi ako mapagtanim. Tsaka, iniwan mo na eh. Kumbaga, past, ilagay mo na doon. Pass mo na. Ang importante yung ngayon. Yung ngayon. Ano? Ang dami na, may bonus na to talaga. Nagka-crush ka ba sa isang co-actor? Guilty or not guilty? Guilty. Papanggitin ko ba? Wow, Sino na? Ano ba? Gusto niyo ilakas ko? Hindi. Crush ko no, nung bago-bago ako. Guwapo naman ko si Walter naman. Yan. Niligaw ako ni Walter naman. Oo, parang ganito na lang. Nakipagtarayan ka na ba sa kapwa-actress? Guilty or not guilty? Not guilty. Not guilty. Oo. Mabait po si Aaron Moreno. Nag-shooting ka ba ng lasing? Guilty or not? Guilty or not? Not guilty. Not guilty. Nag-walk out sa set. Guilty or not guilty? Guilty. Kay Derek Hill. Guilty. Oo, Hill Fortes. Pero naging okay na kami. Pero okay. Ah, Bakit dati? Pwede ba natin medyo may pinapagawa siya sa akin to sinigawan ako. Parang siyempre, baby, bata pa ako. Taray. Pero namingi din ako sorry. Ganon. nakipag-away kay Direk kahit na sinang director to ate? Guilty or not guilty? Not guilty na. Wala naman. Not guilty. Not guilty. Flash the movie. Ligaw na bulaklak. Ligaw na bulaklak? Ano yan? Yan yung sinisilipan ako sa puno. Nandiyan ako, bababa na. Nandiyan ako, bababa na. Kamusta ang Vix, pakiramdam na kasama mo sa Big Sky? Siyempre, yung first movie ko yan na bidang-bida ka, nandun yung nervous. Pero sabi ko sa'yo, parang wala lang nga eh. First kissing scene ko din yan, kay June Mariano. This is Eva Cota, 16. Yan yung nakatupis ako, nagsasayaw ako, na umiiyak ako. Umiiyak ka dahil sa eksena o umiiyak ka dahil sa Hindi, parang tama ba yung ginagawa ko? Nakatupis kasi ako, parang nahihiya ako. Pero ate, hindi mo naman ever na-experience para bang exploitation na ito? Hindi. Hindi naman. Nalalayas na ako ng may-ari. Ba't ngayon lang yung sinabi? Magsasayaw ulit ako. Hindi. Ayaw kong bumalik ka sa lugar na yon. Nawala lang sa si Johnny. Baka pati mga anak mo eh. Lumaki, kinahihiya ka. Laruan ka po eh. Ay, yan yung nag-shooting kami sa location
Tita Mids. At dyan ko narinig si Tita Mids tuwing umaga kumakanta. Wow! Yaan. Tapos, first time na tumalon ako sa kabayo, nahawak lang ako ni Vix niya. Jezabel, ang hirap niya, nung sinusakatan ako ng buntot, hinimatay ako dyan. Kasi doon ko nalaman buntis ako kay Mark. Ginagawa ko yan. Ano ba yun? Yan, tapos, Jezabel, yan. Jezebel? Oy! Bomba star, Alma Moret. Ano yan eh, kababalik ko lang yan pagkatapos ko mga ang director ko dyan, Joey Concepcion. Diyan naman yung pinapasayaw ako sa hagdanan, gabing-gabi. Yan. Alam mo naman si Joey Concepcion, naging director mo, Elwood Perez, di ba? Grabe yan. Feel beautiful. Feel beautiful. Tapos sa mga halaman. Kailanman na hindi ko mapagtatakpan. Na hindi maalis sa kanilang isipan. Na nung araw, ako, si Estelita, nakitaan nila ng kaluluwa. Magkaribal. Buntiso ako dyan. Mapapansin mo yung movie with Vilma Santos, Christopher De Leon. Yung camera ko nag-upisa sa malayo. Pag ganon. Sa huli ganon na lang. Ito na lang, close-up na. At sa panood ko to. Buntis ako dyan, nakita ko. Tapos, si Elwood Perez, pinatulungan ko sa pool. Buntis ako noon. Kailangan gawin ko yon kasama sa movie. Mawalan ka na asawa. Ikaw naman, mawawalan ng kabit. Manila by night. O yan, kami ni Lorna magka-eksena dyan. Nurse, Orestes Ojeda, kalabsin ko dyan. Nagpapanggap ako dyan. Naka-nurse ako na umaalis, pero iba pala ginagawa ko. Tapos kami ni Lorna magka-eksena. Ayaw sana kitang lapitan. Pero wala naman ako ibang malalapitan eh. Ang sakit-sakit. Huwag mo ko iiwan. Baka akala mo ako misis niya. Hindi. Kabit lang ako. Hindi ko man pwedeng ipasa sa'yo. Hindi ako naman mawawalan. Di ba? Tsaka, ipasa ko man sa'yo hindi. Pareho lang. Dahil yung mga lalaking yan, maraming kabit. Nympha. Nympha. Nako, yan yung naramdaman ko na dito, in-ice ako, sumakit to hanggang sa namaga ang tonsil ko. Ate Les, bakit ka naman para nang magising ka? Hindi, eksena. Nympha yan, eh, umiinit sa katawan mo. Ay, napanood ka to. Umiinit sa katawan mo. Kailangan nalagyan mo ng lamig kung ganun-ganun. Dahil umaarte ka pa rin. Balik ko din yan sa Regal, di ba? Pagkatapos kumanganak ulit. Pagkatapos niyo ko itambak sa kumbento, sa kasulok-sulukan, para lamang mailayo ko. Ewan ko kung bakit. Asahan pa niyo ako maging santa-santita. Ubusin man yung misteryo ng Rosario. Hindi niyo may babalik ang pangyayari. Aswang! Aswang ako dyan na nangangain, na gumaganda, pumapangit. Sa gabi lang din ang shooting ko dyan. Sinut yan sa Quezon. Ang sarap maging director ni Peke Daliaga. Makati Avenue Office Girls. Ano yan? Simple lang na hindi sexy. Simple. Nominated ka dito, Orian. Ano nominated ba? Hindi ko alam. At least na-nominate naman ako noon. Hindi man ako naging best actress, pero napapansin. Ano sila? Diversion mo? Dahil nagsasawa ka na sa akin? Aminin mo na! Mas importante pa ang mga babae mo! Ha? Pinagsha-shopping mo pa sila? Samantalang ako, ni isang panyolito, hindi mo pa ako binigyan ng birthday ko! Pornstar! Naku! Yan ang yung pandemic, umpisa ng pandemic. Nasa kami no, naka-lock-in kami sa Subic for 10 days. First time ko maging director si Direk Darren.
na batang magulat ako ang batang director ni Direk Darren. Ang saya, grabe. Yung nakalimutan mo, kahit na bawal kay Tita June Rufino, bawal kayo mag-usap, bawal kayong mag-ano, pagdating nyo sa kwarto lang kayo. Tabi-tabi kami ng room. Hindi mo may wala, hindi si Kausang. Naku, lalabas yun, kakatuking ka. O di lahat kami nandun nagkichismisan sa labas. Ang movie na yan, ang sexy namin, ang mga kasama namin dyan, sexy, mga nagsisexy. Pero kami nila Osang, hanggang dito lang. Ganun lang. For the next Philippines All-Star! Ate, thank you. Thank Tayo you. po ay nakaraos. Maraming salamat. Sana nag-enjoy po kayo sa interview niyo sa I'm akin. sure. Friends, maraming salamat na naman sa inyong pagsama sa amin. Words to ponder from Proverbs chapter 15 verse 31. Whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise. Amen. I would like to present to you, ma'am. Maraming po salamat. I thank you. And, Ate Nes, naamoy mo ba ang kapaligiran? Mabango. Thanks to Mia Mison Fragrances. Maraming salamat po to Mia Mison Home Fragrances. Salamat po kay Mark at kay Ina and to Miss Shirley. Maraming salamat po. Thank you po. And also, of course, I would like to again thank you so much, Arc and Vine Cafe, located at 3277 Zapote Street, Santa Cruz, Makati. Salamat po, Ma'am Angela. Sis Angela, thank you very much. And to our favorite chef now, Chef Janina. Thank you. Jill Stewart for my eyewear. Maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Ace Nepomuceno Chang. Thank you for all your support, Ma'am. To Miss Lucy Britannico, sis, maraming salamat of Hair Shop Salon and Lucy Britannico Salon of Makati. Omnident Dental Center for my smile, located at 1706 or 06 Rimando Building, E. Rodriguez Sr., Cubao, Quezon City. Maraming salamat po. Thank you syempre sa Epiderm. At saka syempre po sa Estetica. Thank you po sa inyo and thank you again. Cookie, Direk, Ma'am, thank you sa uulitin. Yes, please. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na namang chikahan with the one and only Alma Moreno. This is Snooki Serna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you again, friends, and always remember, whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Tapos,